Hello mga kamanok. So ito tayo. Ito na naman tayo. Magkukwentuhan tayo tungkol sa pagmamanok. Early in the morning or at dawn rather. So nagising tayo. Dahil sa at usual, lagi tayong gumigising sa ganitong oras. 3 to 4 dawn, dito tayo umigising tayo. At saka pag wala tayong magawa, dito nagbablog. At napili nating topic ngayon dahil sa mix kasi itong channel natin, content ng channel natin. Ang napili nating topic dito ay tungkol sa pagmamanok. So, marami kayong mga subscribers dito. Mix din ang subscribers natin dito. Merong entertainment, mga politics, tsaka ito, pagmamanok. So, my friend, pag sa ganito mga oras, sarap ang pakiramdam natin pag may mapakinggan tayong tilaok sa manok. Ganyan. Sarap sa feeling pag nakakarinig tayo ng tilaok ng manok. Kaso lang ngayon, medyo may kalayuan ang nilagyan natin sa manok natin. Distance from my house, from my home. Just only of I think 300 meters. So ganyan. 300 meters to 200 to 300 meters yata ang distance. Or between 100 to 300 meters. So dito, sa pagmamanok natin, na-enjoy tayo. Lalong-lalo na pag nandyan tayo sa sabungan. At saka kung nanalo tayo sa larangan ng sabong. Enjoy ang life. Buhay natin, enjoy tayo. Ngunit sa reality lang, my friend, pag hindi ka talaga marunong sa pagmamanok, advice ko lang to sa ibang mga nagmamanok na walang fixed income. Malulugmok ka talaga. Malulugmok ang kabuhayan mo. Economic aspect of your life, malulugmok ka. Pag ito lang talaga ang kinakonsentrate mo. So, kailangan dito, marami naman ang nabubuhay dito sa pagmamanok. Yung mga gapper, handler, at saka masyador. Kresto ang tawag nila. So yun, nabubuhay sila doon sa pagmamanok. So tayo naman na mga breeder, kailangan ilagay rin natin ang natin. I-fix up din natin or kailangan alam din natin ang dapat natin gawin sa pagmamanok dahil affected talaga ang kabuhayan natin pag dito lang tayo nagko-concentrate sa pagmamanok natin. So kayo na mga walang fixed income na nagmamanok, unahin nyo ang kabuhayan nyo. Huwag nyo unahin ang pagmamanok. Dito, kung sumasali ka man sa larangan ng laro sa pagmamanok, unahin mo muna yung pamilya mo. Yung mga extra income na lang ang gagamitin mo sa pagmamanok dahil pag hindi ka marunong talaga sa pagmamanok, affected yung kabuhayan mo. Maawa ka sa mga anak mo. Wala kang maibigay man lang ng mga masasarap na pagkain, yung mga needs nila, mga kasuotan nila. Dahil ang kinakonsentrate mo ang pagmamanok. Yan naman lang, set aside mo ang pagmamanok. Pag wala kang fixed income, wala kang magandang business,
i-extra mo na lang yung pagmamanok mo. Ganyan ang life. Pumunta kayo sa bungan, nung parang leisure mo lang, leisure time. Dadala ka lang ng kunting kapital doon. Nakikita ko doon sa iba naawa rin ako, umuwi na wala na talagang laman ang mga bulsa nila. Dahil pag nagpupusta sa mga manok sa Tribisia, dyan sa tagiliran ko, makikita mo, sobrang yabang kung magpupusta. Yung iba wala naman palang maraming pira. So nagpupusta ng 1K, 2K, 3K, 5K, para nagpapasikat yung iba. Pag titingnan mo mga nila, situation nila, malalaman mo naman kung maraming pira o wala. So dito kawawa ang kabayan natin pag ganon tayo. Okay naman yung magpupusta ako. Nagpupusta rin ako ng mga malalaki. Basta as what I said, kailangan na i-secure mo muna ang kabuhayan mo. Ibigay mong pira sa asawa mo. Ayan, yung mga extra na lang yan. So, dito, ko kasi ito, naibahagi ko sa inyo dahil charge of my experience to. So, noon, nagpupusta tayo ng medyo may kalakihan. Naiiwan natin yung 100K sa sabungan. Pag uwi natin, sobrang sakit talaga. Butit kung mayaman tayo na yung 100K ay lang natin yun, masakit yun sa natin. Natalo pa tayo ng 300K ang kabuuan for just only of that if I'm not mistaken, for just only of 1 to 3 months lang yun. 300K ko, 1 to 3 months lang yata, or 2 months lang ubos yung 300 ko. Pati na yung sa mga ko, yung mga gastos ang nabili ko lang yung guitar sa 300K ko. So dito masakit yun, my friend. Masakit kung ganyan ka maglaro. So dito, because of our experience, ibabahagi ko sa inyo rito. Dito sa atin, minsan lang tayong pumupunta ngayon sa sabungan pag extra money na talaga. Yan. Mga extra ko na yun. Ginagamit ko sa paglalaro. So noon, pag nagpupusta tayo ng mga tag 20K, 15K, 10K to 20K, 25K, gano'n. Yung pera, panglaro talaga yun, panglaro. Ngunit, hindi natin sinisik. Marami tayong pera noon Marami akong pera noon. Binibless tayo. Kaso lang, basta't hindi talaga para sa atin yung pera, maghanap yun ng paraan na mawawala. So dito, pero okay lang ang life. Okay lang, chance to experience pa rin. So, ito ngayon, nakaka-learn tayo sa mga dapat nating gawin. So kaya nga, ibinabahagi ko sa inyo. So dito rin sa pagmamanok natin, pag nagkakamali tayo rito, tiyak na affected ang kabuhayan natin. Ang isipin lang natin sa pagmamanok natin, yung mga faktor na nakakatulong sa atin upang manalo tayo sa larangan ng paglalaro. So dito, yung mga vlog natin sa pagmamanok, isa lang manok ko rito ngayon sa bahay ko. Isang lalaki-laki. Ang iba may kalayuan. Yung nakukinggan mo tilaw. Sana ba tayo? Yung mga factors that contribute to your winning.
they're getting to end of the competition. So yun, titingnan mo yun sa maraming mga vlog ko doon. Ang mga vlog ko rito, hindi ko naman kayo niloko. So, heart to heart, yung mga pagbigay natin na sa inyo, mga advices sa inyo. Dahil mga kamanok ko kayo, at ang iba rin sa inyo rito. Kayo rin ang mga dahilan kung bakit itong vlog ko to. Ito rin ang dahilan kung bakit mahihirapan rin ako sa mga kalaban ko rito sa pagmamanok. Mahihirapan ako. Itong dahilan dahil dito heart to heart. That's what I said, heart to heart yung pagbibigay natin sa inyo ng mga advices upang gumaling ang mga manok ninyo. So noon, yung mga manok ninyo, pinapatay lang yun ng mga stray na mga manok. Yung mga local na mga manok ba, yung mga Bisaya yun sa tawag sa dito sa amin. Pinapatay lang dahil dito sa vlog natin inamulat ang mata ninyo, namulat na mga mata ninyo, hindi na kayo maisahan ng mga Bisaya. So yung dahil sa yung mga ibinigay rin natin na mga message sa inyo ay kumakalat din ito, at saka ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon kayo ng knowledge sa pagmamanok. Well, ayun, hindi na kayo inosente sa pagmamanok. Marami na kayong learnings at this time dahil nakikita ko na sa mga maraming breeders ang mga okay ang mga pag-breed nila. So dito na, my friend, medyo advantage sa mga laging nagbabrowse dito sa YouTube about pagmamanok dahil sa mga karunungan nila ay may malaki silang makukuha rito sa mga vlog ng mga vlogger na katulad namin. Congratulations, mas especially ito nangyari sa may mga pera may mga pera. That's why kung may pera ka, mas advantage ka talaga dahil sa learning mo, makaka-learn ka. Yung mga pera, paano sila naka-learn? Dahil bihira silang nakabili ng cellphone, bihira silang nakaka-search ng ganito. So, paano nila? So, limited ang learnings nila unless yung ibang mga breeder naman ay may bahagi rin sa kanila yung mga friend nila. May bahagi sa kanila ang mga napakinggan nila dito sa mga vlog namin na katulad namin. Ngunit dito sa akin, heart to heart kasi yung mga ibinigay namin sa inyo. Heart to heart to, hindi kami for me. Yung iba dyan pang lang yun pang subscriber lang yun, pang viewer lang yun. Kahit sa akin dito, yung mga vlog ko rito, heart to heart to. Yung mga ibinigay ko sa inyo ng mga advices, mga hint, really for your own good. Yan, may makuha talaga kayo. Ito. Ganyan. So, kung pinagsubaybayan nyo ang lahat kong mga vlog rito sa pagmamanok, marami na kayong learnings. Alam nyo na kung paano kayo naging advantage sa ibang mga breeder. Dahil mayroon pa talagang mga breeder na yung mga malalaking mga breeder ito, naawa rin ako sa kanila. Yung mga malaking breeder ito na tinalo lang sa mga manok natin na backyard lang ako So dahil sa yung mga factors na nagko-contribute upang manalo ang manok nila ay wala sa kanila. Dahil sa nadali sila sa yung mga gapper nila.
inakala nila. So, it's really for your disadvantage pag hindi kayo well equipped sa